Okay, so may nagbigay na naman sa akin ng video, mag-react daw ako. No problem. Nandito na naman pala si Rap Road. Rap Road, anong masasabi mo? Let's go! Tell you guys, for as long as you persevere, you don't give up on the things that you want to do. Anong pinanalunan niya? Most improved. Puti. Nag-improve na pala yung lagay na yan. Okay, sige, tuloy natin. Up on the things that you want to do, your goals, on your dreams, you can achieve it. Pero yun lang yung tandaan nyo. Success will require all of you and promise you nothing. Saan mo nabasa yan? Putik, galing ah. Galing ba yan sa mga matatalino na allegedly kinopyahan mo? Kinopyahan niya daw eh. Di ba siya nagsabi noong last video? Didikit sa matalino, didiskarte ng kopya. Gege, Lods, tuloy natin. And if nagawa mo siya na mahirap, ano pang kaya nyo rin? So sa lahat ng mga estudyanteng nandito, gusto ang gwapo mo pare ah. Para kang kakanta ng pagdating ng panahon. ko lang sabihin niyo sa inyo na ang gagaling niyo. And I'm very, very lucky sa taong nasa kanan. Ito lang yung hindi Franklin Miano. Tingnan nga natin, full force. Ito lang ang gusto kong itanong dito Kasi etong 2-minute video na to, it's parang alam mo yung sinasabi niya na ang galing-galing ni Frank Miano, ginawa niya akong milyonaryo. Ang tanong dyan, kunyari, may nag-enroll sa'yo na 100 tao. Ilan doon yung naging milyonaryo, ilan doon yung bumagsak. Kasi ako, lumalapit sa akin, yung mga nanghihingi ng refund. So, kailangan din maging transparent ka. Hindi lang pwedeng yung mga success mo, yung ikukwento mo. Kasi syempre, kwento mo yan eh. Syempre, ikaw magaling dyan. O, tuloy natin. Ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala si Coach Pris. Coach Frank! Si Coach Pris pala siya. Pagdating ng panahon, ako ay magiging milyonaryo. Ba't kaya ang YouTube, hindi ako binibigyan? Hindi, actually meron Hindi lang maging gold. Tuloy natin. Frank, gusto ko sabihin sa'yo, maraming salamat kasi hindi lang buhay ng isang... Hindi ko maintindihan So basically, ina-awardan nila yung mga sarili nila, pero pinasasalamatan nila si Coach Frank. So, hindi ba dapat moment nila yan? Hindi yan moment ni Coach Frank? Di ko gets Di ba, kung ako mag-award ako, papasalamatan ko siya in a very short span of time. Thank you, Coach, pero ako yung nandito, ako yung magaling, ako yung naghirap tinuruan mo ako, pero ako yung nag-persevere, ako yung umintindi, ako yung nagbayad sumugal ng 6,000 pesos, 7,000 pesos para matuto. So bakit ano pa kailangan ko sa'yo? Binayaran kita, transactional yon. Ay. Ang tawang binago mo. At kung asan man ako ngayon, yun yung dahil yun sa'yo. Gusto ko na din pasalamatan si Coach Frank kasi napaka-support. Ano ba to? So yung award, bibigyan sila ng award para pasalamatan si Coach Frank. Hindi ko gets Hindi ko gets yung point nitong palabas na to Tip niya talaga. Ang sarap lang sa feeling kasi siya yung tipong kung ano yung strength nyo. Talagang kailangan pala talaga pagka magsasucceed ka. Rap road ka di mo kita mo rap road to. Itong si Idol, rap road. Lalo ito, di ba? Kaya pala nag-succeed to kasi rap road siya. Pag rap road ka talaga, magsasucceed ka talaga. Tuloy natin. Joke lang baka naman magalit kayo sa akin. Nico David kasi, hindi ka milyonaryo. Hindi ko kailangan sumali sa ganyan para maging milyonaryo ako. Malay nyo, milyonaryo na. Joke lang talaga. Kung ano yung gusto nyo, andun yung suporta niya. Gusto mo pasalamat kay Lord kasi si Coach Frank yung ginawa niyang instrument. Di ba puro si Coach Frank Coach Frank. Bakit hindi nyo pasalamatan yung mga sarili nyo kasi kayo yung nag-achieve? Gets? Ano ba to? Nakakainis Di ba dapat yung achievements nyo yung ina-highlight dyan? Hindi yung achievement ni Franklin Miano. Kumita na siya sa inyo pasasalamatan nyo pa. Hindi ba dapat siya magpasalamat sa inyo? Kasi kung wala kayo, hindi... Kasi ang yung ganitong klaseng marketing kasi, ang tawag diyan, praise release, 'di ba? Puro praise yung release. Pagka hindi maganda yung kwento, hindi niya i-release. And para sa opportunity na magbabago ng buhay ko. Para sa future na mapapangasawa ko and sa anak ko, they have been the best wonders in my life.
Yung DOST scholar na hanap nyo, hindi na makakapagtapos ng college. Wala na kayong diplomang kukunin sa stage, pero bibigyan ko naman kayo ng 5 condominium units sa Cebu. Na hanggang dito, diploma o diskarte pa lang. Gagi, hindi kayo maka-let go dyan sa diploma o diskarte na yan, no? Salamat kay Coach Frank kasi yan yung pinauso niya dito. Yung toxic na tanong na yan. Let me know next year, sinong pumunta ng Cebu, I will give you a free accommodation on my condominium, basta MSP Club! Lastly, sana all. So, pag ganun yun, so, ilan yung mga nagrereklamo sa akin na sinabi niya yun na hindi ako hanapin niyo tong si Joshua. So pag nasa Cebu kayo, tapos lalo naman nanghihingi ng refund, doon kayo sa condo niya magstay. Siya nagsabi nun, hindi ako tuloy natin. Thank you, Coach. Kung wala ka, hindi mangyayari to. So palakpakan niyo naman si Coach Frank as I end this. And thank you. Ayan. Puro Coach Frank no? Coach Frank. Ano ba to? Frank Appreciation Night ba to? Kasi puro ang dami yung nagte-thank you sa kanya Grabe yung mga pormahan, di ba? Parang grabehan, no? Yung mga hindi kaya kumita, yun yung paki-highlight mo din yun. Franklin Miano. Ang balita ko kasi sinisipa mo daw sila doon sa iyong community pag hindi maganda yung sinasabi nila sa'yo. Isa pa Franklin Miano Nico David, ikaw din naman ginagawa mo yan doon sa mga nagbabash sa'yo. Hindi naman sila nagbabayad. Yun yung iba. Okay, yung community ko, walang nagbabayad dyan. Unless sumali ka doon sa Armada section, iba yon. At wala, 79 lang yon. Hindi yung 6,000, 7,000 pieces. Tuloy natin. Pupusta ako, may magpapasalamat dyan kay Coach Frank. Kilala ko to wala na. Wala na nagpasalamat. Ano na lang, yung kanilang Millionaires Awarding na yan. So, ilan dyan yung naging milyonaryo? Kasi sabi mo, 97% yung success rate dun sa Ikaw naman nagsabi nitong mga katagang to, 97% ang sinabi mo na success rate dyan sa MSB mo. Ang tanong dyan, yung 97% na ba yan ay lahat yan ay kumikita ng ganyang kalaki? We need to know, you have to show us the numbers, Franklin Miano. Kasi it seems to me na parang hindi ganon yung numbers. There are hyper-successful na mga nauna, yung mga first movers. Pagkatapos nun, may trickle-down effect na. Like in most ganito na mga hindi sustainable na business, 'di ba? Or nagawain. Hindi lahat ng tao diyan magsasucceed. Yung mga nauna lang. Pero yung mga nasa dulo na, medyo mahihirapan na. Kasi look man, yung business model or yung tinuturo niya is something that everyone can do. A little bit of research and logic lang, panalo ka na agad. Ano bang ginagawa niya? Mag-a-apply ka sa mga Fiverr, sa mga Upwork. Tapos ang gagawin mo, hahanap ka ng client. Tapos pag nakakuha ka ng client, ipapasa mo yung trabaho to someone for a cut of the fee. Hindi mahirap gawin yon. Kahit sino kayang gawin yon. Gets? Kasi I've seen the modules. It's not hard to do. Pero is it sustainable? Ibig sabihin kung 100,000 milyong taong Pilipino gagawa nun, na naghahanapan sila ng mga video editor or mga VA, di baka magkaubusan na yon. Gets mo ba? So, pakita mo rin yung mga nag-fail. May nag-succeed, may nag-fail. Ilan yung success rate mo, ilan yung failure rate mo. Kasi yan yung problema kasi dito kay Franklin Miano. Hina-highlight lang niya yung magaganda, hindi yung mga kritisismo sa kanya. Kaya ang nangyayari, katatago mo ng kritisismo, andyan si Nico. Yun lang naman yung sa akin for today mga kamats, mga kaibigan. Gege mga lods.